Manong George, maganda ba dyan sa UK? Pwede pa ba pumunta sa UK? Nagulat sila. Inahit nung nurse, nung Pinoy nurse yung bigote lahat, as in clean shaven. Bigote, ang tamis daw. Sabi niya, hindi, lagyan mo ng tubig. Pag yung dreaded na word ng mga OFW, Kamusta? Di ba? Doon nag-uumpisa lahat. Alam na this, di ba? This episode is sponsored by TransferGo Philippines. Kung gusto niyo magpadala ng pera sa Pilipinas na safe at abot kaya ang padala mo with low fees and high exchange rates, i-TransferGo na yan. What's up mga ka-Nurse Squads? This is Siege Manto, your digital nurse from London. And this is another episode of the Nurse Show. Yep, a show created by nurses for nurses, and I'm EJ Abarientos, your nurse photographer here in the UK. And bro, we're so honored na we have our special guest for today. So sa mga Filipino nurses natin, especially sa UK, if you're very active sa social media, I'm definitely kilala nyo yung host natin ngayon kasi siya lang naman yung owner ng Filipino UK group, and nakita ko na bro, chinek ko, almost 54,000 members na yung group nila. Yes bro, definitely kilala nyo to. Kasi sa YouTube, meron lang naman siyang 667 videos in total, bro. Nabilang mo bro? Nag-research ako, bro. Wow. I'm a big fan of our guest today, of course. Yeah. So introduce natin, bro. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Everyone, please welcome Manong George. Thank you. Grabe naman, wala lang yun. Ano lang talaga. Hindi kasi, syempre, sabihin na natin, panahon ng pandemic doon, wala rin kami magawa. So, talagang nag-video Yung pandemic talaga yung yung pinakamarami. Oo. Yes. So, tapos yung sa group naman, sabihin na natin, sikreto, parang social media strategy namin yun dahil at that time, 2019, yan yung start nung influencer era. Sino man manunood sa akin, hindi naman ako artista. So, we created yung group para to feed into yung YouTube. So, parang ganun yung naging strategy namin. But, it worked out so well kasi at the end of it all naman talaga, ang una naming tag dito pakay is to actually help yung give back to the community kasi celebration namin ng 10th year sa UK. So yun yung talagang rason kung bakit kami gumawa ng Manong George. Yes. Kwento natin kay Manong George yung kwento mo sa akin. Actually, Manong George, way back 2020, dumating kasi ako 2019 eh. Yun. So, after 4 months, pandemic kicks in. Tapos, nung 2020, napanood ko talaga yung first episode mo. Honest to goodness, Manong George. Oo. If I'm not mistaken, it was, yung salary of nurses. Yun, totoo. Tama? Ako sa'yo, bro eh. Tapos, mamaya, kwento ko rin din, bibigyan kita ng trivia dyan. Anyway, sabihin ko na, yung unang-unang episode na yon 8 hours yun bago namin nabuo. Talaga? Siyempre, wala kami kaalam-alam eh. Nurse kami, di ba? Karamihan ang di lang nurse namin is yung misis ko, si Paz. Pero, kasama namin siya sa lahat, di ba? Pero yung first ever, tapos ang unang ilaw namin, dati kasi bago pa nauso yung plantito na ako. Talagang nagpapatubo ako ng mga kung ano-anong halaman, mapagulay or prutas, gano'n. Yung unang ilaw namin, yung ilaw na pampalaki na halaman. Hindi yung spotlight na magpang-set up. Gano'n lang talaga. Yung nag-start kami. Ang galing. Gano'n naman talaga nag-start. Diba, bro? Pero Manong George, nung unang nakita ko yon, parang siyempre, sino to? Parang, sino to? Tapos nakita ko yung the way mag-advise ka. Kasi yung mga sumunod na topics dun, it's about CBT, OSCE, very informative talaga. Hindi. Kasi I think ang nakita namin doon, ang slight background niyan, we had an information from a high-ranking NHS officer na ang sabi niya, alam mo, ang dumarating sa UK from the Philippines every week at that time was around minimum 50 Filipino nurses per week. 15? 50. 50. So, alam namin na, maraming makikinabang dito. It's something that's, very valuable. And kami bilang medyo matagal-tagal na rin noon at that time, 10 years na nga, we hark back on our experience kasi nung kami dumating, puro trial and error. Swerte mo kung yung error
pagkatas ng error na yun, okay na. Paano pag error and error and error? Yeah. Kasi nangyayari yun. So, kaya namin ginawa yung mga ganun. Grabe, very talaga, no, helpful sa community. Pero, Yeah. yung topic natin for today, George, is, siya, very controversial, but pwedeng controversial. Tas, I'm sure yung mga audiences natin sa Philippines, they will, learn from this episode. Kasi yung topic natin is it still worth it pumunta sa UK? Wow. Pero bago natin i-discuss yung topic na yun, we want to get to know more of you. Lalo na yung mga audience natin. So, let's talk about your nursing journey sa Philippines. Saan ka ulit sa Philippines, Manong? So ako, medyo magulo yung kasi Manong George, 'di ba? So bigyan ko lang bakit Manong George? yung Manong George, pangalan ko na yan nung ako nag-aaral pa sa UST. Sa UST ka? Diliman po, Manong George? Or UST? Sa Espanya. Espanya. Pero tumasyan ako, pero not for nursing. Graduate ako ng microbiology. Oh. Okay. So, at that time, mahilig ako mag-football nung bata ako, nagpo-football talaga ako. From football, tapos kung may makakalam ng Days with the Lord, hindi ko lang alam. Pero yung group na yon, tinawag na nila akong Manong. Siguro kasi, at that time, mukha na akong 40 years old. Ngayon, 40 na ako. Buti na-preserve Ngayon, 40 ka na, mukha ka ng 20. Hindi, mukha pa rin lang ako. Na-preserve daw ng hangin ng UK yung mukha ko. Pero yun, at that time, mukha na talaga ako matanda. So, yun, kaya Manong na talaga yung tawag sa akin. So, nung ginawa namin yung Manong George, hindi na siya asiwa sa akin kasi I know people who call me as Manong George. And then, ayun nga, nag-nursing ako right after ko mag-microbio kasi, typical story na at that time, 2000s to, mid-2000 2004 ako graduate. Usong-uso talaga yung nagsi-second courser na nursing. Kahit nga doktor, 'di ba? Opo. Yun talaga yung panahon na yun. So, ako, yung ex-girlfriend ko noon, taga UST. Oh. Sabi ko, naku, pag nag-nursing ako sa iba, lalayo. So, sa perpetual ako nag-nursing, yung sa likod lang. Yes. Awa na Diyos, yung girlfriend ko, asawa ko na. Ay, Nana siyang diktas. Kala ko iba. Kala ko iba. Wag. Papatay na. Mamatay na lang ako dito. Pero yun ang storya nung Manong George and yung start ng nursing. Parang nagkaroon din ako ng dream mag-doktor noon, kaya lang hindi na kaya ng budget. So yung uncle ko noon from New York, talagang sabi niya, ito, baka makapunta ka ng US. Ayun. Yun yung naging storya nun talaga. Same pala kami ni Manong George, second course. Second course ko Manong yung nursing. Ano yung first course? My first course is biology, BS Biology. Saan? Microbio. Bicol University. Bicol. Ako, sa Albay pa. Albay po ako. Albay. Po ako. May kilala ka bang ante? Opo. Marami doon ante. May Dr. Ante. Opo. Yung isang doktor doon, kaklase ko sa Cardio. microbio. Hindi ko alam kung anong Cardio siya ngayon, si Dr. Ante. Pero marami sila group family. Family sila din na So, yun. Mga kaklase ko yun, ante. Yeah. So, Manong George, tapos after ng graduation, nag-work agad as a nurse? Ganito yan. So, perpetual, 2006, yan yung may controversial na batch. Yung cheating. Leakage. Pero hindi ako yun. Kasi Octoberian ako Kasi nag-start ako summer ng 2004, dire-diretso. So, hindi ako graduate ng March. Graduate ako October. So, yun yung maputok na. Pero, inadvertently, damay kami. Kasi pag sinabi 2006, lahat na kayo di ba? So, ang nangyari sa akin noon, tsaka October ako kumuha, dahil nga dun sa putok na balita na may nandaya nung nauna, ang tagal nung sa amin, results namin. So ako, nag-call center pa ako actually sa People Support, sa tapat ng Makati Med. Yes. Iba na yung tawag doon. Dati People Support yun, Makati Med. Yun ang very, very first job ko for about 2-3 months lang. And then, nakapasok ako sa St. Luke's as a trainee and then nag-start ako siguro November na. St. Luke's ka pa. St. Luke's Anong department mo nung George? Ako noon, nag-start ako orthopedic. Ward. Ward yun. Tapos, repair yung buong floor namin, nabato ko sa CVU for about a year and hindi naman, mga 6 months siguro. Tapos bumalik din ako doon sa ortho. Pero yung ortho, although yes, andun yung ortho, pero very loose. Meron din kaming mother and baby minsan. Kasi proximity sa sa OR So,
Pero for how long ka man, George, nag-experience in the Philippines as a nurse? Ako, 3 years yun halos. 3 years. Ang I have very good memories, fond memories ng St. Luke's QC, no? In fact, kung marami na ngayon siguro galing BGC. Pero yung very, very first batch ng BGC, tinuruan namin yun. Kasama, dumaan sa mga kamay ko yun. Kami yung mga senior nila nun. Yun. Yung last day ko nga sa St. Luke's QC, naalala ko, dahil maraming trainee, di ba, for BGC. 4 yung pasyente ko, 5 yung trainee ko. So, yung pinakamatanda, sabi ko, ikaw yung boss niyan. Tigi-tigisa kayo, yung 4. So, tapos pag nagka-problema kayo, punta kayo sa kanya. Pag ikaw, di mo masagot, makakapumunta sa akin. So, ganun lang yung ginawa ko nung, yun yung mga last days ko nun eh. So, yun. Tapos, after ng 3 years mo dun lumipat ka agad dito sa UK or nagpunta ka pa ng ibang country? No, yung UK kasi, ganito yan. Ang kalahati ng pamilya ko, nasa US. Kasi nasa US, New York and San Diego, East and West. Ngayon, ang pathway ko sana, pumunta ng US. Oo, syempre. Meron akong agency nun. Sa ano rin eh, may Trident Tower din yun eh. Makati rin. Ngayon, sinagot na nila yung IELTS. Lahat. On track ako mag-NCLEX. Oo. Kaso, yung kakatrabaho ko sa St. Luke's, which is si Karen, nagpunta rin yun dito. Kapapasa lang yun ng interview sa ASC. Same agency. Niya. Diba? Ayan. Kasi marami sila talaga napadala dito. So, kapapasa lang niya. Sabi niya, George, tayo? I-refer kita. Sabi ko, makuha ko dyan? Kasi plano ko US. Sabi niya, hindi. Kasi may referral. Referral? Yung referral talaga yung narinig. Sige, interview na pala eh. Referral fee. Okay, go. Di sabi ko, hati tayo. Okay, fine. Tapos yun, 6 months, dire-diretso, pa-UK na ako. So, ang nangyari, para sa final, winidraw ko na yung US, hindi na ako nag-NCLEX, ang binayaran ko doon sa agency, yung IELTS ko. Kasi sila nag-fund. Binayaran ko yun in full para ma-withdraw ko, para mabigay sa NMC. And then, 2009 noon, hindi ko alam kung may bagyo yun eh. May bagyo. 2 days later, alis namin. Parang ganun. So, yun. Hindi ko makalimutan. So, yun. Masaya. Yun ang naging pathway ko. Ang bilis talaga ng UK. Actually, yun nga kasi, diba? Diba, I think normal sa mga nurses na, kaya gusto namin? US, UK. Pero pag nakita nila yung UK na, 6 months lang, makakalipad na. So, parang, alam mo na, so, parang naging madali. Yun talaga eh. Tsaka kasi noon talaga, iba nung panahon na yon 2009, ang retrogression nun, grabe yung hitayan. Talagang may kilala ka, kapamilya na, hindi pa nakakaalis. Alam mo yun, talagang yung iba, paso na yung test, uulitin na nila talaga. No choice. Sa akin nun, hindi choice yun. Kasi, masyado mahal. Hindi ko kakayanin. Sabi ko, naku, hindi pwede to. Naalala ko nga, nag-apply pa nga ako ng Kuwait ba or Qatar? Broken hearted ako. Sabi niya, kulang yung experience mo ng ilang buwan, balik ka. Sabi ko, ilang buwan lang, hindi nyo pa ako pinagbigyan. Ganun kalala. Kaya nung dumating UK, sige, lang ako, sige lang. Tapos, di ko na malayan 6 months na, parang ang pagkakasabi sa amin, in 3 weeks, alis na kayo. Ganun yung kabilis. Nung sinabing 3 weeks na lang, hindi yung parang 1 month, 2 months, pagkalabas ng visa, alis na kayo. Yeah. So, tapos, pagdating mo sa UK, sa London, anong area mo? So, ang UK, ang una namin binagsakan is Luton and Dunstable. Now, ang nakakatawa sa Luton and Dunstable kasi, nung interview, pag nakita mo yung buong walls nila, puro London. As in, London yung mga pictures yun. Lahat ng maganda sa London. Tapos pagdating mo sa Luton, parang hindi. Iba to So, ito walang biro to. Ginugel ko yung Luton, nakarating na ako dito. So, yung Google, ang unang labas noon was terrorism. Kasi yung 7/7 bombers nung sa London, tsaka yung may link sila sa IRA. So, parang, okay, kinabahan ako. Next, ang sumunod is, Luton, racism. Founders ng EDL, taga dun sa area. So, shock. Sabi ko, ano ba itong pinasukan ko? Sabi ko, baka yung next line mas maayos. Yung next line, Luton, parang excerpt siya sa isang local paper. Luton,
now just the second worst place to live in the UK. So parang, No turning back na kasi. wala na, nandun ka na eh. Pero Luton, in all fairness, that was Luton in 2009. 4, yeah. Ngayon maayos na siya, mas improved na siya from what it was. Pero yun talaga, nung dinatnan namin. So medyo shock on shock. Kasi shock ka na dumating ka sa bagong bansa, first time mong lumabas ng bansa. And then, doubly shocked ako kasi ang iniisip ko, di ba, katulad, London, iniisip mo, magaganda. Bilang, bakit ganito? Ganun talaga. Yung pagdating mo dito, Manong George, ano ba? Marami ba kayo? Or marami kami. Marami na nun, no? Ano lang ba kami nun? 23. Yun yung mga panahon na gano'n, ang paggandumating. Anong year ulit yun, Manong? 2009. 2009. Oo. Hanggang alam ko, may dumarating pa na ganong karaming batch hanggang 2010, panaka 2011. Alam ko, 2012, yan yung isa-isa na lang. Yun yung talagang parang... Humupa siya, no? Talagang nawala halos. Tapos nag-boom naman siya ng 2017, I think. Oo, basta yung pagpasok ng OSCE, yun yung OSCE, 16, 17. Kami nga, Manong George, 55 kami sa plane, eh. Kita mo, parang kayo na lahat. Parang kami na lahat. Nag-party na lang kayo. Iba-ibang trust. Iba-ibang trust yun. Iba-iba. Under ASC kasi, so iba-ibang... Pinagsabay-sabay kayo. Ang ASC dati, nagpapadala pa ng tao para kamustahin kayo afterwards. Meron pa. Yung sa time ko. Experience pa namin. So, yun. Masaya naman kasi yung katulad yung core na team namin ng Filipino-UK nurse, sila rin yung mga kasama ko nun. Nice. Kami-kami pa rin yun. Tapos, kami-kami rin yung nakikita. Kami-kami rin nag-organize. So, pero yung core 6 namin, ayun, except siguro yung mga asawa namin, yun. Misis ko, syempre, sumunod na lang. Ayun. Kasi yung cohort mo, kasi we call it cohort dito, yung group mo sa UK. Kasi lalo na yung mga wala kang family dito sa UK, para sila yung nagiging family mo eh. Lalo na pag nag-review kayo ng OSCE, kain kayo sa labas, yung ganun. Ako nabuhay ako, nakikikain lang ako lagi. Totoo yun. Katulad ngayon, kaya nga, yung sa tindahan, yung pinanggalingan namin, sabi niya, alam mo yung Pilipino lagi, kain tayo. Sabi ko, ate, baka magsisi ka. Ako yung di tumatanggi. Sabi niya, sige. Di kain tayo. Sige. Hindi yung kain na, sige po, okay na po ako. Pero ako talaga, sige, sa ano pong ulam? Ganun yun. Kala mo. Mas maganda. Hindi ako ma-atras. Ayun. Kaya nagkaroon ako ng diabetes. Katakawan ko. Pero Manong George, na-shock ka nung nasalutan ka, pero na-shock ka din ba nung nakita mo yung, iba pala yung nursing dito sa UK? Ano yung mga... naman. Nag-adapt? Talking about adaptation dito sa UK, ako, sobrang hirap. Ako talaga, personal experience, up to 3 years, 3 years gusto ko na umuwi. As in, pumapasok ako yung, alam mo yung, di ba, washing machine lang naman dito yung uniform, di ka naglalaba, di ba? Pagkalabas nun, sinusot ko na. Kasi wala na akong pakialam kung ano sasabihin. Gusto ko na talaga. Wala plansya, gano'n. Wala na talaga. Kung siguro 1,000 yung topino ng damit ko. Ganon. Kasi ayoko na talagang nalulungkot ako. Tapos pangalawa, iba yung approach, iba yung galawan. Kasi ang St. Luke's, JCI accredited, di ba? Ang style niyan, American style. Yes. Tapos, hindi naman sa functional. Kung ano yung function nun yun. Dito, holistic. Care, yes. Ikaw lahat. Nga talaga ako nun. Sabi ko, bakit ganito? Tapos, yun pa, siguro, alam naman nila lahat to, no? Minsan, may mga HCA na parang sila yung boss mo. Tapos, pakikisamahan pa yung politika. Talagang, nahirapan ako. And, naging apple of the eye ako nung manager ko noon. As in, lahat ng gagawin ko, tinututukan ako. Kasi, ang nangyari, dapat, may kasabay ako, and on top of that, may mentor ako. Yung mentor ko, buntis. So, nawala ka agad siya. Tapos, parang sabi, sige pa, pagbalik naman niya, 9 months, okay lang yan. Pagbalik niya, tututukan ka niya. Pagbalik niya, awa ng Diyos, 1 month, buntis ulit. Hindi, wala na naman siya. Tapos, yung kasabay ko, never na a lot. So, ako lang talaga. So, ang nangyari, sa ward na yon, numbers ako lagi. Wala akong supernumerary na experience. Diretso agad. Talagang so ang hirap. So, halimbawa, nagda-drug grounds ka, pag may nag-buzzer doon, personal care, food, kailangan kong matin habang gano'n. Talagang gano'n. Kaya nabaliw-baliw ako ng konti nung first 3 years ko. Talagang sabi ko, ayoko na. Anong area mo yun, Manong George? Nung pagdating mo, anong area mo agad? Orto.
Ortho rin. Yung ortho dito, hindi ka ortho sa St. Luke's, ang mga pasyente namin, PBA players. Siyempre, St. Luke's eh. Nga. Mga sport. Sports injuries. Yan. Tsaka may kaya, ganun. So, minsan, wala ka nang iisipin kasi may yayang kasama. Dito, di ba, may dementia, yung laging may fractured neck of femur, sila laging nalalaglag. Minsan nga, pero ngayon, napalabas yun in less than a week. Yun ang aim, di ba? 3 days. Kinabukasan bumalik kasi nadulas ulit. Bali ulit. Same hip. Grabe talaga. Kaya, sabi ko, ang hirap. Nung first 3 years ko talaga, sa totoo lang, super make or break. Parang ayoko na talaga nun. Ikaw ba, Sinch, nun? Pagdating mo, talagang, ano ba? Ako, kasi before ako nag-UK, nag-Dubai ako. Yung Dubai ko, clinic yung setup ko, hindi siya yung inpatient. So, pagdating ko dito, syempre inisip ko, baka same lang sa Pilipinas ba? Hindi pala na ano ko sa, alam mo yung mag-drug round ka 8 o'clock, tapos meron ng pakain, tasisigaw pa yung nagpapakain na, saan yung nurse nito? Pakainin nyo na, naka-red tray ito, gano'n. Parang, saan ba? Pwede ba ako na dalawang katawan na? Gano'n. So, yun yung mga challenges ko. Tapos, nag-adapt din ako sa mga ibang culture. Yung gano'n, meron kasi iba-ibang ilahi na nakikita mo. Tapos meron nga taga saan ka ang galing mo naman mag-English. Tapos sabi ko, I'm from the Philippines. We speak in English in the Philippines. So, okay. Sabi nga ganon. Ito, yan, ako nakakatawa. Meron nga mga kwento sa amin eh. Kwento lang naman to, hindi ko talaga alam kung gaano ko totoo. Pero may kwento nun sa amin na, yun nga, pagandahan ng pasyente, no? So, yung dumating yung Ito sa ITU, no? ITU. ITU ito. So, yung kamag-anak nung pasyente, nasa na yung tatay ko? Galit na galit. Nasa na? Na-shock sila. Bakit to nagwawala? Ang lahat ng pasyente, malinis, magandang itsura. Sabi, pinresent ngayon nung nurse, presenting your dad. Parang ganun pa daw yung pag-aas. Nagulat sila. Inahit nung pasyente, nung nurse, nung Pinoy nurse yung bigote. Bigote lahat. As in clean shaven. Muslim. Patay. So, yun yung mga culture shock. Di ba, yun medyo malaki pa yun. Pero, ako, yung sa akin personally na shock ako is, yung katrabaho ko naman, nakita niya, iniinit ko yung sandwich na binili ko dun sa canteen. Di ba, ang sandwich dito cold. Di ba? Nagtataka siya, sabi niya, why are you heating your sandwich? Sabi ko, why don't you? Diba? Kasi ako, alam ko, sandwich. So, ayun, yun yung mga adjustments sa maliliit na eventually lumalaki. Meron din ako nun, bro. Nung Manong George, tas ayun ako nag-start. Yan. Kasi di ba tayo nag-make ng tea, di ba? Ng tea. Hindi ko tinatanggal yung tea bag. So, di ko alam, most of the people here, gusto nila tanggal. Gusto itapon sa mukha ko nung pasyente. Parang culture shock ako. Tapos yung mga terms din, yung bear hugger, sa ito ba to? Teddy bear ba to? Parang, yung mga number 1, number 2. Oo. Top. Yung top. Yung squash. Nabiktima ako ng squash before. sabi niya pa siya na, I want squash. Sabi ko, doon ako sa, Pinoy kasi yung sa kitchen namin. Ate, may squash ba tayo dito? Kasi, sabi niya, yan. Tapos, squash to? Sabi niya, yan yung squash nila dito, juice. Juice pala. So ako, juice. Sige, nalagay ko. Juice. Yung buhay. Bigay ko sa pasyente, ang tamis! Sabi ko, ate, ang tamis daw. Sabi niya, hindi, lagyan mo ng tubig. Lagyan ng tubig. Ay, ganun pa, sus. Ako din, may isa pa niyan. Di ba, bloke? Bloke. Lalaki. Tinuro ako nung pasyente that bloke. Pagturo niya sa akin, lumingon ako patalikod. Sabi ko, nasaan bloke ba yung bloke? Ano ba yung bloke? Hindi ko alam. Yung pala ako na pala. So, nakakatawa, mga experience na yan talaga. Naku, napakarami niyan. Dami. Ang daming kwento Manong George ng mga nurses dito talaga. Yun talaga. Anyway, punta tayo sa topic, Manong George. Nga pala. Kasi parang napahaba yung chika natin. Manong George, kunyari, may nurse sa Pilipinas yung bagong graduate. O sige, merong naka-experience ng 1 year. Tapos tatanungin ka, Manong George, maganda ba dyan sa UK? Pwede pa ba pumunta sa UK? So, based dun sa tanong, maganda ba dyan sa UK? Kung ang comparison mo Pilipinas, naman. Diba? Pero, pwede pa ba? Pwede pa ba? Kung sa worth it pa ba? So kung sa pwede pa ba, pwede pa, pero hindi na siya kasindali noon. Kung maalala mo, sinabi ko kanina, part kami nung cycle na hiring. After that, and before us,
walang hiring. Yeah? So, I think this is a cycle, no? Ganun na naman to, bababa na naman. And nandito na nga yan. Na actually, na-project na yan na by this time, 2 years, 3 years, malamang walang, hindi naman sa wala, pero mababa ang hiring. So, sabi nga ninyo, no, ang dami ninyong kasabay na cohort, katulad namin, baka ngayon nababalik na yung 1, 2, 3, marami na kayo, pag 5 kayo, mangyayari na yan. Now, worth it. Kasi yung binigay mong example is bagong graduate or 1 year experience. Para sa bagong graduate, 1 year experience, para sa akin, maganda mag-abroad. No, iba yun laging may quality doon na hindi mo makikita sa Pilipinas. Pero on a general sense, ang mas maganda kong sagot is it all depends on your personal circumstance, di ba? Whereas before, laging sinaming nasasabi na pag-uusapan, maganda magdala ng pamilya dito kasi madali mo makukuha, no? Mabilis yung transition, makukuha mo sila kaagad, hindi ka maghihintay. Ngayon, yung advantage na yun, it's still there, but it's offset by a lot of things. Mahirap na kumuha ng bahay, may walang IHS, no? Pero yung renewal ng visa, mahal na rin, di ba? So may ganon. So ako, para sa akin, I would say kung okay pa bang pumunta ng UK, depende sa personal circumstance mo. You know, you can't really say it's the best, you can't really say it's the worst. You know? So andun siya. Ikaw, bro, paano pag may tanong sa'yo, bro? For me kasi, bro, depende yan sa for me, kung family. Kasi, single ka or may family kung ka? single or may family ka. So, kung tatanungin ako personally ng mga nurses ngayon, i-advise ko pa rin yung UK, of course. Kasi, very thankful pa rin ako sa UK. There's always pros and cons talaga for UK. So, kung gusto mo talaga ng, of course, high salary, but mahirap pumunta, of course, US. Mahirap yung process, pero rewarding yung salary niya. But if you're looking for, like, you to travel to Europe, to like work-life balance, okay naman ang UK for me. So, it depends din kasi kung saan ka masaya for me. Kung masaya ka pero kung advice ko sa kanila as a nurse here, worth it pa rin for me. Although, syempre, mahal ang cost of living, but you can survive naman. Ikaw, bro? Depende. Ako, pag may natanong sa akin, first na tanong ko is, depende kung saan galing. Kasi may mga natatanong din from US or from Philippines. So, if you're from the Philippines, siyempre yung comparison is Philippines. So, maganda. But may second question ako is, ano ba yung goal mo? Yung goal mo is to save money? Or yung goal mo is to have work-life balance? Or just to escape yung hirap sa Philippines? For me, kung money, I wouldn't advise UK. Kasi, reality naman talaga, hindi naman talaga siya malaki compared to mga US. Yes. Yeah. Pero ako kasi, I'm the type of person na adventurous ako. Gusto ko yung mag-travel. Gusto ko lang chill na work. Yung parang ganun. Hindi ako mapagod. Kaya, kung ganun ka na type of person, maganda yung UK. Yes. Yeah. Siguro ang insight ko dyan, no, lagi kong sinasabi dun sa mga nagtatanong sa Manong George na page, no, okay bang pumunta ng London? Kaya ba? Ang sinasabi ko yung katotohanan na on your first 5 years, lahat ng maganda sa London, tingin ka lang. Hindi ka makakabili. Kasi it makes sense. Bibili ka ba ng kotse? Hindi. Kasi, una, sa mo ipapark. Tama. Dagdag gastos yun. Ang auto, kahit bago o luma, dagdag gastos yan. Bahay, makakabili ka ba in your first 5 years? I highly doubt it. Kasi, mahirap. Presyo pa lang ng bahay. So, Manong George, question, if there's someone if there's a young nurse, let's say young nurse na pupunta sa UK, ano yung mga advice mo na dapat i-prepare o dapat nila expect na pagdating nila dito sa UK? Siguro, dapat i-prepare. Una, prepare nila yung sarili nila, no? Because the UK is very, very different from the Philippines to start exactly. with, no? They have to prepare themselves. Alam mo yung mga dadalhin, like tabo, mga ganyan. Makikita na nila yan online. Ang dami nang gumawa ng mga yan. Pero personally, para sa akin, prepare yourself, lalo na kung first time kang mag-abroad, prepare yourself in a way na kaya mo ba talaga na alagaan yung sarili mo. Maraming nurse, di ko nilalahat maraming nag-aral ng nursing na nakatira pa sa magulang nila.
So, pag gumising sila, may pagkain na. Uniforme nila, may naglaba. Diba? Alam mo yun? Pagdating mo dito, ikaw lahat yun. Pag kumain ka, iniwan mo sa lababo yung plato mo. Pag umalis ka, pagbalik mo, hindi yun magically malilinis. Yes, So, yun sa'yo pa rin yun. Yes, so yun yung mga, I think it's more of preparing yourself to living by yourself, with yourself. Tapos, also prepare yourself sa, siguro ito, kakaiba lang, no? How you handle yourself in social media. Ano ba yung gusto mong i-portray? Gusto mo mapakita na successful ka and all that. But may caveat doon. Meron ka bang kaibigan o na mahilig bangutang? Vampira. Vampira. Pag yung dreaded na word ng mga OFW, Kumusta? Doon ako umpisa lahat. Alam na this, di ba? So, yung mga ganun ba, you have to, it's happening. Ito na yung talagang nangyayari, no? So, I think yun yung para sa akin. Prepare yourself more mentally and emotionally for a new journey. Whether your journey will be a fun one or a happy one, actually depends on you, no? So, but you have to prepare. Yeah. Oh, bro. Ikaw, prepared ka ba nung dumating ka dito, bro? Actually, hindi ako prepared nun. Pero, kasi ang dala ko lang is my learnings and mga lessons ko nakuha ko sa Dubai. Kasi 5 years ako sa Dubai. Nung pumunta akong Dubai, zero experience. Pero kasi galing akong Dubai, ang dami kong natutunan. In-apply ko dito, so medyo okay na. Least, not financially prepared, pero emotionally, mentally prepared, ganon. Ako hindi. First, ko to abroad ko, Manong George. Yung asawa ko, nag-Singapore siya. So, medyo sanay na siya. So, ako, first time. Kaya, nangapa ako nung una. A&E pa ako. Pag uwi ko, pagod. Diba? Meron nung time, Manong George, pag uwi ko ng gabi, naka-uniform. Pagising ko ng umaga, naka-uniform pa ako. Long day ka next day. Long day ako next day. Kasi parang, uwi ko, tulog na Tapos yun. Hindi, alam mo, yung isa rin sa gusto kong sabihin sa kanila, no, sa mga bago, you have to let yourselves make mistakes. Unfortunately, social media portrays a perfect lifestyle for a lot of people. Dapat perfect ka, no? Dapat ganito. It's not true. Life is not like that. Life, sabi ko nga doon sa isang nag-message, life will not get better. Life just moves on. Yeah. Yun yung totoo nun. Nasa sa yan, how you handle it. May tanong, is this a good or a bad decision? Ang sagot ko doon, there's no good or bad decision. The only bad decisions you make are those decisions that you can't live with the outcome. Diba? Kung kaya mong pangatawanan yun, then that's good. Kasi, ang isa pang ayokong naririnig, no, pag may mga discussion about, ito yung ayoko nung naririnig ko sa mga senior kong nurse, no, sasabihin sa akin, ako nga dati. The mere fact na magkaiba tayo, we will have different experience, different ways to handle things, so we can't always find ourselves on other people. No? So yun ang isa. You have to live. And when you say you live, you allow yourselves to make mistakes. Importante yun. Very well said. Add ko lang sa sinabi ni Manong kasi ang ganda ng sinabi niya. Pero ako, ang additional ko dyan is, it's better to try and fail than regretting because you haven't tried it, you did not try it at all. Diba? Exactly. Di mo malaman hanggat wala ka sa situation. Yeah. So, at least di ka magsisisi na, di ko to na-try. Okay lang na-fail ko at least na-try ko. Diba? Yun nga, basta wag lang okay matakot, 'di ba? Okay matakot, okay magkamali. Basta may matutunan. Correct. Yun ang importante. Exactly. So, Manong George, may tanong ako kasi sige lang. Palagi ako everyday ako sa group mo. Kasi aside sa binabasa ko yung mga comment ng mga bashers, binabasa ko din yung mga stories, yung mga questions na mga nandun. And the most common questions na nakikita ko, yung most common na mga statements nila, alam mo yung parang, napapadala ko ng pera sa Pilipinas kasi they demand money and all, tapos wala nang natitira sa akin. So, bale, it's a financial issue na hindi lang siguro sa mga UK nurses, pati sa lahat ng mga OFW sa lahat. What is your advice, Manong George? Simple lang. Ang agi kong advice yan, you can never give what you don't have. Yeah. Sa lahat yan. Paano mo ibibigay kung wala ka na? Oo. Kasi, sa ano naman nating mga OFW, no? Kasi tayo, pag may nangyari sa Pilipinas, basta given yung classic OFW na tumutulong sa Pilipinas, nagpapadala, no?
pag may nangyari sa Pilipinas, marami tayong magagawa. Pwede tayong mangutang, pwede tayong mag-overtime, pwede tayong magdagdag ng trabaho. May magagawa tayo. Yeah. Financially. Pag tayo nagka-problema, tanong ko, anong magagawa nung? Lahat wala. Exactly. Problema lahat. So, you can never give what you don't have. Yes. So, only give what you can. Yeah. You know, ako dati, naging biktima rin ako nung parang lahat binibigay, ito, kasi ganito. Kasi actually, pag nag-abroad ka, may pangarap ka na lahat mangyayari, maayos eh. Mm-hmm. Di ba? May aahon mo ang buong pamilya mo sa kahirapan. Di ba? Parang ganon. Pero pag uwi mo, magulat ka, yung mga nandyan, parang dumami yung kamag-anak mo. Oo. May inaanak ka. Yes. Toxic ka lang pala. Hindi mo alam, di ba? Inaanak mo na. So, nung nagganon ako, actually may sinabihan ako, tandaanan nyo po, ang kawayan maganda kasi flexible. Pero ang kawayan na hinangin, na bagyo at bumagsak na, halos di na yan tatayo. Oh. So, is flexibility really the key? Diba? So, ang sabi ko, bakit hindi natin subukan natin, gumawa tayo ng tore na matibay. Yung di natitinag ng bagyo. Na pag nakarating na kami sa taas at kaya na namin, lalagyagan na namin kayo ng lubid. Pwede na kayong umakyat. Ganon ang strategy. Huwag tayong mabilis. Huwag padalos-dalos, lalo na sa pera. Again, babalik ako dun sa sinasabi ko sa mga naglo-London. First 5 years mo sa UK, there would be definite financial struggles. ILR, how much is that? Right? Yeah, I pay 3.5. 3.5 yung sa akin. Kala mo tapos ka na doon, meron ka pa. Citizenship, 2,300 na. See, 2,000 na. Parang Akala ko mura lang yun, 2,000. Para you're saving for that lang. Oh? So, after that, anong iisipin mo? Nagre-renta ka. Bahay naman. Yes. O magkano ang down payment sa bahay? 10-20%. Oh. So, you have to think about that. Give, but don't give everything. Kasi if you give everything, you lose everything. Yes, that's true. Tama. Last question, Manong George. Patapos na yung natin, vodcast. So, if may chance kang mamili ulit ngayon, would you still choose UK or may other better options, you think? Maganda yung tanong mo, no? So, kasi, hypothetical, di ba? Parang ganon. Parang kung pwede. Oo. Kaya lang, siguro ako, dahil, maganda kasi yung naibigay sa akin ng UK. Kaya UK pa rin. Dahil, simple lang, no? The NHS, umalis ako ng NHS. I have to be honest, no? Matagal na akong wala sa NHS, over 10 years. The NHS may not be perfect, pero on things that sometimes would really matter, the NHS would be there for you. Kasi ang una naming anak, IVF. Oh. Libre yun. Wow. Yung dalawa kong anak, dalawa na sila, no? Yung pangalawa, bulaga. Kaya parang 1 taon lang pagitan nila. Yung pangalawa naming anak, saka yung una, pareha sila, emergency CS. Pilipinas. Magkano? Yung pangalawa kong anak, preemie rin siya. She had to spend 10 days in NICU. These are things na siguro, dahil alam mo gaano kahirap yon, no amount of money can pay for that. No? Kaya ako, kahit balik na rin nila, and yes, I would always agree rin sa mga may shortcomings ang NHS. But, to be honest, meron bang perfect? Wala. Pero para sa akin, and this is a personal take, because na pagkalooban kami ng IVF at nagkaanak kami, hindi ko pagpapalit yun kahit saan. Kaya, Yeah. Ang ganda. Yun. Ikaw, bro. Ako? UK pa din. UK pa din. Ako din. Very thankful pa rin ako sa UK. Tama. O yan, naiyak ka tuloy. Hindi kasi, Nasaan ako sa niya yung... hindi kasi yung sa akin, it's something na, hindi kasi, yun yung yung, some people, they would insist na, hindi, napaka-short, let's face it, na, naging proponent ako doon sa UK versus US na, no. And that's facts, no. It's fine. But what I'm trying to say there is, I was on my channel expressing my positive views on a certain place, di ba? So, I think, that warranted my own opinion, di ba? Pero, on a deeper basis, ito yung pinag-uugatan namin, na parang ang NHS talaga, kahit balik na rin mo yung mundo, para sa akin, napakalaking pasasalamat. Kasi yung kasayaan na mabibigay sa'yo ng anak mo, wala nang kabayaran yun. Exactly. Habang buhay na yun, di ba? So, yun sa akin. Kaya, UK pa rin. Kasi I wouldn't want to think of another
world or another reality na wala yung mga anak ko. Correct. Yes. Yun yung hindi ko kaya yan. Correct. That's so nice. Galing. Kasi sa NHS talaga, honestly, pag nagkasakit ka, mahaba ang pila, matagal yung waiting times, pero once na na-diagnose ka nila, na-handle ka nila, even me, bro, di ba, nakamonitor sa kanila, ma-feel mo naman yung service ng NHS for you. Talaga, bigla na lang kung may letter, you will have an MRI. Kaya di naman ako nag-request kasi nakita daw nila, gusto nilang ma-check. Yeah. Para maiwasan ko yung stroke. Yun yung mga bagay na ma-appreciate mo rin sa NHS. Grabe. Yan yung NHS is not perfect, but it's trying the best. Tsaka, ito yan. Ang NHS, tawag dito, pagdating na talaga doon sa critical, wala kang ibang tatakbuhan sa UK kundi NHS. Nandun sila. Sila yung kasi ang news sa NHS lagi makikita mo pag internet laging pangit eh. Pero kung i-headline nila lahat ng niligtas ng NHS araw-araw, would they have enough paper to write on? Tama. Diba? So, yun ang Yun. Anyway, ang ganda ng topic natin, ng usapan natin today. But, it's coming to an end na. So, ayun guys, I hope na dami silang natutunan today. And we thank you, Manong George. Thank you, Manong George. We're very grateful. Pera mo yung time mo sa amin. Okay lang yan. You tried for 2 hours just to be here. And, at, di ba, pangarap ko rin ma-meet si Manong sa na-meet na natin din siya. So, I hope this is not the last. Maybe, kikita pa tayo ulit, di ba, sa 29. Magkita-kita tayo. Manong, do you want to, promote something or where can they, where can they see you? Sa akin lang, kung members, kung Filipino nurses kayo interested in the UK or nasa UK kayo, please do join us on Filipino UK Nurses. You can find our website too, filipinouknurse.com. And also, promote ko na rin, in the future, you might see a new podcast by yours truly, but this would be more centered on OFW and financial matters kasi I feel na bilang OFW, kailangan natin matuto at pag-usapan paano ba ang pera. And hindi naman ako to, kasi katulad nyo, malayo pa, pero malayo na, pero malayo pa yung hahabulin natin. So, ayun. So, marami tayong i-guest din doon. So, maraming salamat. Okay. Go, bro. Do you wanna say something? Please subscribe to our channel. Yes, of course. Please. And follow us on Facebook as well. The Nurse Show. So at the end of the day, it's not a question about kung worth it pa ba yung UK. Parang it comes down to your whys, no? Yeah. And I hope the viewers, I hope tayo, we learn something today, may clarity, may inspiration, at the very least, comfort no sa mga tao na you're not alone in asking this question na is it worth it to come to the UK. So, thank you so much guys for watching. This is Siege Manto, again EJ, and this is the Nurse Show. Thank you. Thank you very much. Salamat. See you. Bye-bye. Nagustuhan niyo ba yung episode natin ngayon? Don't forget to hit that subscribe button and click the notification bell para updated kayo sa chismis. This is your safe space, mga Ka-Nurse Squad. We feel you, we hear you, and we are you. This is the Nurse Show. Dito ka belong.